Okay, magandang gabi sa ating lahat. Welcome to our Bible study sa ating YouTube channel. This is Pastor Rod ulit. Our topic for today is kinuha ko sa Rome 1, ang salita ng Diyos. Paano naging Diyos ang salita? Okay. Ang sabi sa Juan chapter 1 to 3, ang sabi ay, sa pasimula pa, naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita. So, at ang salita ay Diyos. So, dito makita natin ating pag-aralan, paano naging Diyos ang salita. Tapos sabi na sa verse 2, kasama na ng Diyos sa pasimula pa. So, kasama siya ng Diyos sa pasimula pa itong salita. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Okay. So makita natin na ang sabi niya roon ay ang salita ay naging Diyos. At ang sabi niya sa verse 14 ay naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaang puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. So ang tinutukoy pala dito ay ang bugtong na anak. Si Kristo ang tinutukoy na siya ang salita. So, sa pasimula, sabi niya, kasama na siya roon. Kasama na siya ng Diyos. So, kung ating pag-aralan, sabi nga niya, naging tao ang salita at kung ating titignan, kailan itong pasimula? Sabi niya sa verse 2 ay, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sabi niya. Ngayon, dito sa chapter 1 of Genesis, chapter 1, verse 2 hanggang 2. Nung pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So doon sa paglalang ng Diyos ay ibig sabihin kasama na si Kristo sa kanyang paglalang. So nandoon na siya kaya nga sabi na sa verse 2, wala pa ang lupa at wala pang anyo, wala pang laman at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay sumaibabaw ng tubig. So maliwanag na paglalang ng Diyos ay kasama na ang tatlo. Nandoon ang si Kristo kasi sabi niya, ang naging tao ang salita at ang salita ay ang bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi si Kristo. So, ang kasama niya, so kung ating tiyan, sinong kasama ng Diyos? Sabi niya ay, sabi niya sa verse 3, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, hindi ginawa kung wala siya. Sabi niya. So, ito ang paliwanag. Alam nyo, dito, hindi kasi pinahayag sa simula pa lang, ay hindi pinahayag ng Diyos kung sino ang kasama niya, sapagkat ang sabi lang niya sa Genesis chapter 1, sa Genesis chapter 1 verse 26, okay, ang sabi niya sa verse 26 ay, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga yan. So, ibig sabihin, sinabi niyang lalangin natin, so may kasama siya. At
sabi niya, sa ating larawan. Yan. So, kung ating titingnan, sa ating wangis, sa ating larawan, at sa King James Version kasi yan, sa ating naman, sabi niya sa verse, sa mabuting balita, sabi niya, pagkatapos lalangan likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. So maliwanag na ang sinabi ay may kasama siya. Dahil doon sa word na lalangin natin sa ating wangis at kalarawan natin. So mayroong kasama siya. Subalit ito ay hindi pinaliwanag kasi ng Diyos ni Moises. Moises kasi ang sumulat ng Genesis. Hindi niya pinaliwanag kung sino ang kasama. At marami ang at maraming nagkakamali halos dito. Sapagkat hindi nila maipaliwanag kung paano naging iisa ang Diyos. Ngayon, ang nagpaliwanag nito, walang iba kung hindi si Solomon kung sino ang kasama niya. Ang sabi sa Kawikaan, chapter 8, ang sabi dito ay verse 32. Umpisa natin chapter 8, verse 22. Okay. Sabi niya, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ako ang siyang una, noong una pang panahon ako'y nilikha na. Kung makita natin ito, okay. Kung makita natin itong sinabi sa Kawikaan, karunungan ang sinasabi dito. Siya ang karunungan. So kung titingnan natin sino ang karunungan, sapagat ang sabi, ang tawag ng karunungan, ang tawag ng karunungan. So kung ating buksan sa unang Korinto chapter 1, ang karunungan ay si Kristo. Sabi niya sa unang Korinto ay sa unang Korinto chapter 1 verse 24. Ang sabi niya, ngunit si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So sabi niya, si Kristo ang karunungan, kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya nga dito ang sabi niya ay siya ang nagsasalita dito, si Kristo. Dito sa Kawikaan chapter 8 verse, sa buong chapter 8 nito siya nagsasalita. Pero kinuha lang natin ang verse, simulan natin sa verse 22 sapagkat dito nagpahayag, maliwanag na pinahayag na siya ang kasama ng Diyos sa kanyang paglalang. So ulitin natin, sabi niya sa verse 22, sa lahat ng nilikha ng Diyos, sa King James Version, ang sabi niya ay inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa noong una. So, ibig sabihin doon sa paglalang. Sabi niya, ako'y nalagay mula noong araw, mula nung walang pasimula bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas na wala pang kalaliman nang wala pang kukal na sagana sa tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol na ay ako'y nailabas. Yun. So sabi niya, para kung ano natin, nailabas siya. Ngayon, dito sa mabuting balita, mas madaling maintindihan, maliwanag. Kaya lang dito nakalagay, nilikha, doon inari. Kasi hindi naman talaga siya nilikha. Kaya lang sa mabuting balita, parang mababaw, so nilikha ang kalagay dito. So sabi niya rito, okay, ulitin na sa verse 23, matagal ng panahon ng anyuan niya ako bago pa nilikha at anyuan itong mundo. So nandoon na siya. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw, wala pa ang mga bukal ng tubig na malinaw,
wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nauna siya. So, ibig sabihin yun nga, kasama siya roon nang nilikha ng Diyos ang daigdig. Nang likhain niya ang langit, ako ay naroon na. Sabi niya. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa ay italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal ng kalaliman. So sinabi niya nandoon na raw siya. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo, ilagay at itatag. So, naglagay siya ng hangganan sa dagat. Kaya pala, hindi makaahon yung tubig lampas ng dalampasigan sapagkat nilagyan pala talaga niya ng hangganan. At yun kahit ang tubig sumusunod at gumagalang sa salita ng Diyos. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. So, yan ang kasama ng Diyos. Kaya sabi nga natin nung kanina, paano naging Diyos ang salita? Yun. Kaya siya pala ang kasama. Okay. So, kaya nga ang sabi ng Diyos sa Juan, mismo si Kristo ang nagsalita, ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, ating tingnan, paano naging isa sila? Kasi, makita natin na ang maraming tao na hindi na maunawaan kung paano naging isa ang Diyos. Samantalang mayroong Ama, mayroong Anak, may Espiritu Santo. Kaya ganito ang sabi ng Diyos, okay. Ang sabi ng Panginoon mismo kay Juan, ang sabi niya sa chapter 12, verse 49, okay. Ang sabi sa verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. So, iisa sila dahil isang salita. Kung ano ang sinabi ng Ama, yun lang ang sasabihin ng Anak. At sabi nga niya sa chapter 5, verse 19. Verse 19 to 23. Pakinggan yung mabuti. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakita niyang ginagawa ng Ama, ang ginagawa ng Ama, ang siyang ginagawa ng anak. So anong ginagawa ng anak? Yun lang, iisa lang sila. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama at magigilalas kayo. Kung paanong binuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Pero hindi ba alam natin na nagbuhay ng patay ang anak? Si Kristo. Yun ang ginagawa pala ng Ama. At kung sino ang gusto niyang buhayin, yun ang mangyayari. At ang sabi niya sa verse 22, hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol.
So hindi na pala humahatol ang ama kung hindi ang anak, sapagkat binigay sa kanyang buong kapangyarihang humatol. So sa panahon ng paghatol sa paghuhukom, si kay Kristo pala, siya pala ang may kapangyarihang humatol pa rin sa araw ng paghuhukom. At pagkatapos noon, sa kanya ibalik sa ama. Ngayon, sabi niya sa verse 23, upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagparangal sa ama. Ang hindi nagparangal sa anak ay hindi nagparangal sa ama, nagsugo sa anak. Sapagkat kung pinarangalan natin ang anak, napaparangalan natin ang ama, sapagkat ang pinaparangalan natin siya dahil sa kanyang mga aral at mga salita. Dahil sa ang salita ay nanggaling sa ama, kaya napaparangalan na rin natin ang ama kung maparangalan natin ang anak. Ngayon, kung ating titinan, paano ang banal na espiritu? Dahil tatlo sila mayroong anak, mayroong ama, may anak, at Espiritu Santo. Nung tatlo hindi nagkakahiwalay. At kanina sabi natin sa Genesis chapter 2, ay sabi nga niya, nandoon na rin ang Espiritu. Sabi niya, at ang lupa ay wala pang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. Kaya nga, nandoon na rin. Ngayon, ang sabi niya sa chapter tungkol sa banal na espiritu. Ang sabi sa chapter 14 verse 26, sabi niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pamamagitan ko, ang siyang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Excuse me. So, ang Espiritu Santo ay sinugo rin siya ng Ama. At ang sabi niya, siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng sinabi ni Kristo. Ibig sabihin, itong salita nito na ating pinag-aaralan, ito ang salita ni Kristo na tinuturo sa atin. Sapagkat ngayon wala na si Kristo sa lupa, hindi na natin siya nakikita at hindi na personally na siya ang nagtuturo. Subalit ang kanyang mga salita ay naiwan sa atin, kaya siya pa rin ang nagtuturo. Kung tayo ay nagbabasa at nakikinig sa aral na ayon sa kanyang ebanghelyo, siya pa rin ang nagsasalita sa atin. Kaya nga, ganoon din sa aral ng mga apostol. Sila ang nagtuturo sa atin. Kaya nga sabi niya sa chapter 16, verse 13, ang sabi niya ay ganito pa rin. 13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat nagsasalita sa hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. So yun din ang ginagawa ng Banal na Espiritu. Hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili. Siya rin ay sasabihin din niya ang kanyang narinig. Siyempre, yung time na yun, nang kasama-sama pa silang tatlo, alam niya kung ano ang sinasabi ng Ama. At yun naman ang sinabi sa atin ni Kristo. At yun naman ang ipapaliwanag ng Banal na Espiritu. Kaya nga, ang salita ng Diyos, itong Diyos, ang salita na naging Diyos, ito ay si Kristo. Kaya nga, sa pasimula pa lamang, ang Ama at ang Anak at ang Banal na Espiritu ay magkasama, sabi sa Genesis chapter 1 verse 2, kanina binasa na natin. So sa pasimula ng paglalang ng daigdig, kasama ang tatlo. Isang salita ang kanilang sinasalita
na galing sa Ama na ipinahayag sa atin ni Kristo. At pagbalik niya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Ama, sinugo ng Ama ang Espiritu Santo para ipaunawa at ituro ang aral na sinasabi na iniwan sa atin ni Kristo nung siya ay nandito. So, yun lang din ang sasabihin niya. Sapagat itong mga salita nito, ito ang salita na iniwan na sa atin ni Kristo dahil siya ay bumalik na sa Ama at umupo na siya sa kanan ng Ama, sa trono ng Ama. Kaya napakaliwanag na ang tatlo nito, ito ang sinabi niya. Kaya nga sabi ko kanina, ang salita ng Diyos, paano naging Diyos ang salita? Yan. Siya ang nagkatawang tao. At siya ang nagsasalita sa atin ng salita na galing sa Ama. Kaya siya ay Diyos. At siya ang buktong na anak ng Diyos. Kaya siya ay Diyos na minamahal ng Ama. Kaya maliwanag na ang kanya, naging isa sila because ang salita ay galing sa Ama, dinala sa atin ni Kristo, at pinaliwanag at pinaunawa sa atin ng Banal na Espiritu. Kaya iisa ang Diyos, hindi tatlo, sapagkat tatlo sila sa kanya-kanya silang gawain. Kaya maliwanag ang John 1:1 and 1-3 na ang silang tatlo ay magkasama at mayroong sarili-sariling gawain. Ang Ama ang siyang naggaling ang salita, dinala ni Kristo, at ang Banal na Espiritu, ang tungkulin niya ay unawa at ituro sa atin. Amen? Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong pahayag sa amin ng mga katotohanan ito. Sabagat alam ko na marami rin na hindi nakaunawa kung paano naging iisa ang Diyos na mayroong Ama, mayroong Anak, at mayroong Espiritu Santo. Ama, salamat sa mga katotohanan ito sapagkat naunawaan namin ang lahat ng bagay na itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong Anak at pagpapaunawa sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu. Panginoon, pagpalain mo rin ang lahat ng makikinig at ang makapakinig pa nito, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso at isipan at pangunawa para masambakan nila ng buong katotohanan ayon sa iyong kapagka-Diyos. Ama, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming pag-aaral sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Magandang gabi at huwag kalimutan na sa mga naka-subscribe na i-share lang ninyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang ating Bible study para makarating sa marami at matutunan, magkaroon sila ng matibay na pananampalataya. Lalo na sa mga kulang pa sa pananalig sa Diyos ay maging aral at magkaroon sila ng lalong tumibay ang kanilang pananalig sa Diyos. At ang kanilang pagkilala ay lalong lumalim. Magandang gabi po muli at maraming salamat sa inyong lahat.